Okay. Kay Saint Michael na lang tayo mag-pray. Sige, dasal tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. It's in the Our protection against the wickedness and snares of the devil. Snares of the devil. May God rebuke him, we humbly We pray. humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the other evil spirits who prowl about the world, in the ruin of souls. Amen. Amen. In the name of the Father, and of Dear the Son, Holy and of the Son. Queen, Mother of Mercy, hear our life, our sweetness, and our hope. To thee we cry for banished children. We cry for banished children of Eve, Children of our son, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, O most gracious, gaze of mercy towards us. Show us unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, the Holy Mother of God, that we may grow to the promises of Christ. In the name of the Spirit, Spiritus Sancti. Amen. Amen. Nasaan na si Entoy? I-invite mo nga sister kasi si Entoy saka si yung INC kanina. Bakit nagkawalaan na sila? Ayaw ba nilang pumasok dito sa atin? The revealers din naman to eh. Oo, ito yung totoong nagre-reveal ng ng katiwalian ng mga yan. Palibasa, ginagaya nila mga ministro nila, hindi na-adapt din nila yun. Oo, yung ang pagbubunyag eh. Siguro ito yung pagbubunyag. Ito yung doon niya nila binase. Marami naman tayong ibubunyag dyan sa mga yun. Correct. Kung alam mo yan, kung sila makabatikos, kala mo, napaka-perfecto ng kanilang samahan. O, napaka-perfecto nga daw. Alam mo, brother, ang style pala nila, pag magpre-present sila, maninira, no? Maninira ng maninira, saka yung pinaka-conclusion niya, kailangan pumasok sa kanilang kulto. Ganun pala, yung always na pattern nila. Tama. Tapos umalis kayo dyan. Ganun. Tapos pumasok dito. Umalis kayo. Pumasok. Ganun lang pagdidiinan eh. Oo. Paano ba naman madaling pagkakitaan ng pera yung mga tao kapag pinapasok? Sayang naman yung Chanel yung asawa ni ministro. Tama. Ang tawag dito, wala ganun talaga. Talagang pagsalapi ang usapan. Kala mo talaga maliligtas itong mga to eh. Buti, alam mo, ang nakasisiguro akong maliligtas lang dyan sa INC. Itong si Grandor. Yung mga, Teka, may tumatawag sa akin saglit. Naku, tinatawag ka na ni ventilasyon. Itong si Gandor, ito ba ay INC? Kain tayo ng donut. Sige bro, parang hindi, ewan ko lang. 17.3 ginamit niya, INC yan. 17.3 ginamit niya eh. INC yan. May sarili, may paliwanag kasi sila dyan sa 17.3. Pasok ka dito, pag-usapan natin yung John 17.3 na patunay ng Santissima Trinidad. Yari kayo. Yari kayo. Tapos ano daw, John 5.44? Oo, ano rin yan. Nature. Tignan ko nga yan. John 5.44. Saka John 5.30. Ayan. Pero yung John 17.3, yung pre-existence yata. Baka yung sinasabi niya yung John 17:1-3. Kasi dun sa may ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos. At iisang Hello, Demon. at si Jesucristo na iyong isinugo. May karugtong pala siya. Baka yun. Parang wala naman atang Look at the nose. sa tanging Hey, Diyos. what's up, bro? Tapos sa 30 naman, Yeah, it's a taking mark. ay oo, INC nga yan. Kasi yung pinupunto niya yung mga talata daw na tutol sa pagka-Diyos ng Panginoon. They're all Jesucristo. over. Like a virus. Hey, bud. Okay.
Where from? Come I again. don't know. Okay. I think you need to go Do you want to talk down about there. something or share about something? I don't know where I'm from. You don't know? You're from the outer space? Maybe. Maybe. I don't know. Interesting. Where are I you don't know. from? Bisaya ka ba? Yeah? Ano pala? Which part? All of it? Wait. Balik tayo dun. Huwag natin siya pansinin. Just listen to us, okay? Yung sa John okay. 5:30, ano ba yung sinasabi dun? I think I want to cause chaos. Okay. Cause chaos down there. You may I will. cause chaos in the comment section. Okay? Proceed. Ano ba yung sinasabi sa John 5:30? Sabi niya, bro, magkukos daw siya ng chaos. He might cause a chaos. He wants to cause a chaos. Go to the revealers. Debate din. Ang weird naman nun. Wala akong magagawa sa sarili ko lamang. Umahatol ako ayon sa sinasabi ng sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsunod sa akin. Maganda yung talata na yan, brother, ha? Ituloy mo sa hindi sinabi ni Kristo dyan na hindi niya kayang gawin. Ang sabi niya dyan, hindi ako makakagawa ng anuman sa aking sarili. No? Meron pa siyang talata dyan na isa pang ginamit no? Basahin mo sa tawag dito. Wait lang, hanapin natin. Meron pang isang talata dyan na sinasabi si Kristo. Pinutan niya na Sabi dito sa kung ako lamang ang nagpapatotoo 31. tungkol sa aking sarili, ang patotoo ko ay walang patotohanan. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin at ang totoo ang kanyang sinasabi. Nagpadala kayo ng mga sugo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Correct. Alam mo, ito, kino-confirm nitong nasa verse 31 at saka 32 na Diyos ang Panginoong Hesukristo. Bakit kamo, brother? Kasi di ba laging tanong ng mga manalista, saan sinabi ni Kristo, ako ay Diyos? Di ba? Is 30 yung madalas nating sagot. Oo. Ang sagot natin dyan, dun sa tanong nila na, kasi ganito ang tanong, saan daw sinabi ni Kristo na hayagan na ako ay Diyos? Diyos. Siyempre, pagbabasahin natin sa Filipos 2 hanggang 6 hanggang 8, di ba ang Panginoong Jesucristo nagpakumbaba siya. Nag-anyo siyang alipin, di ba? So hindi siya magmamayabang. Kasi kapag magmamayabang siya, kukontra siya doon sa kanyang pagpapakumbaba at pag-aanyong alipin. Ngayon, ano pa yung sabi ni Kristo sa kanila? Yan, yung binasa mo dyan sa 31. Makibasa ulit, brother, sa 31. Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang patotoo ko ay walang katotohanan. Parang si yung sa amo nila. Self-proclaimed. Oo, yun, self-proclaim. Tuloy mo sa 32. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi. Correct. Yan. Nagpadala kayo ng sige. Kahit ang sa literal sense, si Juan Bautista ang tinutukoy niyan, pero yung verse 31 at 32 applicable din yan
sa lahat ng sense ng pagpapatotoo kay Kristo. Ibig sabihin, sabi ni Kristo, kung ako lamang ang magsasabi na ako ay Diyos, parang ganon, hindi totoo yung Walang sinasabi ko. maniniwala. Oo, kasi parang lalabas yan, Brother Green, self-proclaimed ang Panginoong Jesucristo, di ba? Kahit nga sabihin ko ako si Jose Rizal, walang maniniwala sa akin unless meron akong saksi. Ngayon, puntahan natin. Isa-isahin natin. Ano ba yung mga klasifikasyon ng maaaring mga maging saksi sa Biblia? Una, yung mga anghel, di ba? Pangalawa, mga tao. At doon sa mga tao na yon may uri yan, mga propeta, mga apostol. So kailangan mamaya makabasa tayo ng pagpapatotoo ng mga anghel ng Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos, makabasa tayo ng pagpapatotoo ng isang propeta, kasi sabi dito may ibang magpapatotoo sa akin at yung sinasabi niya ay totoo. So kapag may ibang magpapatotoo kay Panginoong Jesucristo bukod sa kanyang sarili, ang sinasabi nila ay totoo. So dapat may pagpapatotoo ng anghel, o kahit hindi na anghel, mga tao, propeta, di ba? Propeta, apostol, at ang mismong Diyos. Dapat yung tatlong yon ma-establish natin na mga iba na nagpapatotoo sa Kanya. O, gusto mong malaman kung sino yung pinakaunang magpapatotoo sa Kanya? Syempre propeta yan. Kaya basahin natin dito sa Isaiah 9:6. Ang patotoo ni Propeta Isaias. Si Propeta Isaias, iba to hindi to ang Panginoong Jesucristo Wait lang. Hanapin mo muna. Sige. Ay, may Biblia ka pala dyan, no? Sige. Oh, man. Take time. Pero ano lang to 66 books lang to Sige lang. Wait lang. Isaiah. Sabi sa'yo, bibigyan kitang Biblia eh. Wait lang ha. Sige lang, bro. Take time yun sa Isaiah 9:6. May patotoo kasi si Propeta Isaias sa Panginoong Hesukristo. Kasi sabi ng Panginoong Hesukristo, may ibang magpapatotoo sa akin at ang kanyang patotoo ay totoo, tunay. Diba? So, unahin natin, kunwari, ilagay natin, anong usapan dito? Ito na. Magpapatotoo na Diyos. Kasi ang tanong nila, wala namang sinabi si Kristo na siya ay Diyos. So, kailangan nating hingin yung opinion o yung turo ni Kristo na wala ka daw sinabing bago mo basahin, wala, Panginoong Jesucristo, tunay ka bang Diyos? Kasi sabi ng mga manalista, wala ka naman daw sinabi na Diyos ka. Ang sagot ng Panginoong Jesucristo dyan, hindi ako ang magpapatotoo sa aking sarili, sapagkat kapag ako ang magpapatotoo sa aking sarili, ang Hindi yan aking patotoo totoo. ay walang katotohanan. Ngunit may ibang magpapatotoo sa aking sarili. Sino yung una? Propeta Isaias. Basa. Ito. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ayun, di ba? Pagpapatotoo yun ni Propeta Isaias. Propeta yun hindi siya ang Panginoong Jesucristo, iba. Anong patotoo niya? Diyos ang Panginoong Jesucristo. Pero iisa pa lang yung binasa natin, Brother Green. Sabi kasi ni Kristo, ang patotoo ng dalawa at higit ay mabisa at totoo. Ngayon, basahin na, dagdagan natin. Kanina propeta kanina yung binasa natin, dagdagan pa natin ng isang propeta. Si Propeta Mikas. Yan, sa Mikas 5:2. Sige, take time. Dadagdagan pa natin yan sa Mikas 5:2. Merong patotoo ang ating minamahal na propetang Mikas na tungkol sa Panginoong Hesukristo doon sa Mikas 5:2. Okay. Tingnan natin kung nandiyan. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong angkan ng isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Ayan.
Oo, sa ibang salin, Ay, ang ginamit sa ibang salin naman is mula nung walang hanggan, 'di ba? So ibig sabihin, kahit sa Hebrew word yan, yung unang panahon diyan, nangangahulugan yan walang hanggan. Merong darating na mamumuno sa Israel na manggagaling sa Bethlehem kasi kahulugan ng Bethlehem is bahay tinapay, 'di ba? House of bread. Yung bread from heaven, from eternity, mula sa walang hanggan, no? Kaya nga kapag babasahin din diyan sa Mikas na ano dito sa English naman, Micah 5:2 dito sa ang Biblia, sabi dito, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Unang panahon, yun ang kahulugan niyan, walang hanggan. So dalawan ang patutuo natin ngayon, kapatid na Green. Si Propeta Isaias, pinatutunayan na Diyos ang Kristo, at ito namang si Propeta Mikas, pinatutunayan na ang Kristo Diyos din, kasi mula sa walang hanggan di ba? Oo. Ngayon, apostol naman. Kasi Tomas. syempre, unahin muna natin itong si Apostol. Sige, si Apostol Tomas na. Ano bang sabi? Ano ba ang patotoo ni Apostol Tomas sa Panginoon ko, Diyos ko. 1:28? Ayun, kabisado. Panginoon ko at Diyos ko. Hinabi sa kanya ni Dapat Tomas. hinuli natin yan, mamaya na yan. Di ba? Mamaya na yan, mamaya. Sige, mamaya na. Unahin na lang natin muna unahin na muna natin ang patotoo ng apostol sa Tito 2:13. Tito 2:13. Apostol Pablo. Dapat si Apostol Pablo meron siyang patotoo Sa MBB ba, ano siya? Titos din ba siya? Tito. Tito lang. Oo. Yan, sa Tito Ay, ito, 2. nahihirapan silang tanggihan. Parang nahihirapan silang balikuin tong Tito 2:13. Parang hirap sila rito Malapit na. Si Pablo muna, unahin natin. Anong patotoo ni Pablo? Hindi ang Panginoong Jesucristo yan. Ibang tao yan. Iba yan. Diba? Tito 2:13. Oo. Sabi dito, saan ba yun? Ito, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesu Cristo. Jesu Cristo. Pansinin mo ang sabi dyan, bro, Ang sabi ni Apostol Pablo, Diyos at tagapagligtas na si Jesu Cristo. Tandaan, yung sabi ni Kristo kanina, ang patotoo ng dalawang saksi at higit pa ay mabuti. Tignan natin ang sabi ni Pedro naman, si Pedro. Ano ba ang sabi ni Pedro? Same ba ng sinasabi? Kasi pagwawangis, di ba, sa gusto nito. Same ba ng sinasabi ang Apostol Pablo at ni Pedro? Basahin natin, bro, sa 2 Peter 1:1. Diyan, malapit-lapit lang dyan. 1, 2, 3, 4. 4 lang ang lalagpasan mong aklat. Yan, sa 2 Peter 1:1. Kalawang Pedro 1:1. Tingnan natin kung same sila ng sinasabi ni Pablo. Ikalawang Pedro. Mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Jesucristo, para sa inyong lahat na tulad namin tumatanggap ng napakahalagang pananampalatayang mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Di ba? Ang linaw-linaw, di ba? Di ba? Same na sinasabi di ba? Same ng sinasabi itong si Pablo at saka si Pedro. Si Peter. Oo, patotoo yan, di ba? Same sila ng pinapahayag. Anong patotoo pa ba ang Ang gusto nila.
Pakibasa nga ulit sa Roma 9:5. Ako na sa Roma 9:5. Sige, sige. Sabi dito sa Roma 9:5, na sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman, siya nawa. Diyos again si Kristo dyan eh. Di ba? Oh. Dagdagan natin kasi si Pablo at si Pedro lang muna yung nagpapatotoo dyan, brother eh. Di ba? Meron na tayong propeta, si Propeta Isaias at Propeta Apostol. Micah. Ngayon, apostol naman si Pedro at si Pablo. Dagdagan natin ng isa namang ebanghelista. Diba? Ano ba ang sabi Evangelist. ng isang evangelist, tagapagsulat ng ebanghelyo, kapag ka-Diyos ng Panginoong Jesucristo? Basahin natin, brother, sa John chapter 1 verse 1. John 1:1. Okay. Ito. Ay, asan na? Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Correct, ang salita ay Diyos. Sino yung salitang yan? Doon sa 14, bro. Sa 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya Correct. ay puspos. Yung O, diba? pagiging glory. Merong ano Naging dyan eh, tao siya. merong kaluwalhatian daw. At yan daw, yung salita na Diyos, naging tao. Sino ba yon? Sino ba yung salita na Diyos na salitang naging tao? Sabi dito sa Pilipos 6-8, sige ako naman. Sabi niya, na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi, sa 5, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao, at palibhasay na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Ang Panginoong Jesucristo pala yung tinutukoy, kapatid na Green, na siyang salita na nagkatawang tao, na Diyos. Ang linaw, di ba, ng patotoo. Ang dami. Ang dami. Pero Ang hindi dami. magpapahuli dyan si Apostol Juan. Pakibasa, kapatid. Anong sabi ni Apostol Juan? Ang sinabi sa kanya nung pagkatouch niya ang Panginoong Jesucristo, anong sinabi ni Juan? Anong verse? Sa Juan 20:28. Sige, basahin natin. Basahin mo, bro. Kasi may sinabi diyan si Apostol Tomas I should say. May sinabi si Apostol Tomas. 20:28. Oo. Dadaisik natin yan. Pasensya lang, bahala lang. Ito. Ang sabi dito, sumagot si Tomas, Panginoong ko at Diyos ko. Sino ang kausap ng ng Panginoong Jesucristo diyan? Ay kausap ni Tomas diyan. Tuloy mo sa 29. Sinabi sa kanya ni Jesus. Di ba? Sino kausap Naniniwala ni ako. Sino kausap ni Tomas diyan, kapatid na Green? Si Jesus Christ. Hindi si Felix Siya. Manalo. Hindi Sabi din daw yung nila, ama. dito pre. Sabi nila dito, nagulat daw siya. Nagulat daw. Ay, Oh nako. my God! Sabi daw. Paano yung nasa Revelations, yung glory, 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 sabi nila, may exclamation point naman yun. Nagulat din yung mga anghel siguro, no? Siguro, kasi yun yung unawa nila sa ano eh. Tapos 3 beses nagulat, ganun pala yun. Pag nagugulat ka, 3 beses mo babanggitin, oh my God, oh my God, oh my God, ganun pala yun. Ganun pala yun. Pero, kapatid, ganito kasi, pakibasa, kasi yung mga binasa natin kasi dyan, mga tao lang yan eh. Mga tao, nalobat tuloy yung laptop. Mga tao lang kasi yung binasa natin, kapatid na Green. Syempre, pag tao lang naman yung babasahin natin, syempre, parang, tawag ito, mahinang batayan yan. Kasi baka sabihin nila, mga apostol lang yan, nagkakamali, mga tao, di ba? Meron kasing dalawang pagpapatotoo sa Biblia. Kaya sabi kanina ni Kristo, sa patotoo lang tao, hindi siya masyadong focus dun eh.
Sign mo muna, brother, sa unang Juan 5:9. Unang 1:5. Oo, kasi nalobat yung aking laptop dito, hindi kaya ma-erase yung message naman siguro. Na-shutdown eh. Hindi, hindi erase yun. Oo, meron naka-backup naman. Sige, unang Juan 5:9, kapatid. So, dito na nga, wait lang. Ilalaptop ko na lang. Oo. Maganda yan yung buklat ng Biblia para masanay. Ganyan talaga. Ako nga sa katagal na hindi ko na nagbubuklat-buklat kasi puro phone na lang gamit ko o kaya computer. Na minsan nahihirapan na ako sa mabilis na pagtatalata o kaya dapat masanay din natin pa rin yung Oo, manual. maganda yung yung dapat kabisado mo yung books. Yung pagkakasunod-sunod. Correct. Oh, unang Juan 5:9. Nahanap mo na. Wait lang. Ito na. Unang 1:5. Ito. Ito. Sabi dito, ito. Kung pinaniniwalaan natin ang patotoo ng mga tao, higit nating dapat paniwalaan ang patotoo ng Diyos. At ito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Correct. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay nagtataglay ng patotoong ito sa kanilang puso. Ang sino mang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, Correct. sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Correct. Ngayon, kanina sabi ng Panginoong Hesukristo diyan sa talatang binasa mo, kung naniniwala kayo sa patotoo ng tao, ano ba yung patotoo ng tao kanina na binasa natin? Yung propeta, apostol, ebanghelista, di ba patotoo nila Diyos ang Panginoong Patotoo. Hesukristo? Anong sabi diyan? Kung naniniwala kayo sa patotoo ng mga tao, mas higit ninyong Paniwalaan ang patotoo ng Diyos. kanino, sino ang patotohanan ng Diyos diyan? Yung kanyang Anak, anak. Basahin natin ang patotoo naman ngayon ng Diyos Ama sa kanyang anak. sa 11. Diyos Ama, ano ba ang patotoo mo sa iyong anak? Hebreo 1:8. Hebreo. Uno 8 ba? Kasi magpapatotoo na yung ama dyan eh. May patotoo siya, dapat siyang palagayan. Uno 8. Sabi dito, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, Kanino niya sinabi? sa kanyang anak. Yung sabi niya. Tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, Oo. ay magpakailan paman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Diba? Sa panahon. Yun ang patotoo ng ama. Kasi mas Sa kanya, sakila ang patotoo. Kahit yan lang. Dapat paniniwalaan niya. Kasi kung paniniwalaan niya natin yung patotoo ng tao, hindi mo paniniwalaan ang patotoo ng Diyos. Diyos. Tanong ko naman sa iyo ngayon, kapatid na Green. Pag hindi mo pinaniwalaan yung patotoo ng tao, automatic hindi mo pinaniniwalaan din yung patotoo ng Diyos. Diyos. Oo. Ito bang mga manalista, naniniwala ba sila sa patotoo ng tao na Diyos ang Panginoong Yesukristo? Naniniwala ba sila dun sa mga sinasabi ng mga apostol na Diyos Kristo? Hindi kasi ang pagkakakilala nila sa Panginoong Kristo, tao. Oo. Tao. Kung hindi nila pinaniniwalaan pala yung patotoo ng tao na Diyos ang Panginoong Yesukristo, pinaniniwalaan din ba nila yung susulat sa Hebreo 1:8? Malinaw doon ang sabi doon sa kaninang talatang binasa natin, ang hindi naniniwala sa patotoo ng Diyos ay ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Kaya hindi din sila naniniwala diyan sa Hebreo 1:8, maling salin daw yan. Oo, yun lang. Nung natin, yung Panginoong Yesukristo, nung mga panahon na siya ay naging tao na. Kasi naging tao yung Panginoong Yesukristo,
Aral din naman natin na siya ay tunay na tao, nakikipag-usap sa mga Hudyo. Ano yung kanyang sinabi sa mga Hudyo? Doon nga sa paborito na lang talata bro, sa Juan 8:40, 8:40 ng John. Basahin mo, may ipapaano ako sa'yo. Yan, sa Juan 8:40, yung paborito nilang talata na ang Panginoong Yesukristo ay naging tao, nagsasalitang tao, no? Basahin natin. Kasi may sinabi siya diyan ipaparealize ko sa kanila yung hindi nila naunawaan dun sa verse na yan. Yan, Juan 8, tawag dito, 40. Bigla nawala sa isip ko yung Tagalog ng 40. 40. Yan, hintayin muna natin si kapatid na Green. Nakamute pala ako, sorry. Nakamute pala ako. Sinabi ko lang ang katotohanan. I-invite ko si John Mark, ayaw umakyat eh. Kaya umakyat sa tapat siguro. Kaya nung makinig muna siya ng sister class. Para akyat mamaya yan pag magigil mo. Anong sabi sa John 8:40, kapatid? Ang sabi dito, sinasabi ko lang ang katotohanan narinig ko mula sa Diyos. Ngunit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. Hindi ganon ang ginawa ni Abraham. Sabi ni Kristo, meron daw siyang katotohanan narinig mula sa Diyos. Ano ba yung katotohanan na narinig ni Kristo na anak mula sa Diyos Ama? Balik tayo dun sa talakang binasa mo kanina, Hebreo 1:8. Dapat pinamarkan ko sa iyo. Yun yung narinig ni Kristo kasi kausap niya yung Ama. Kaya narinig niya. Tapos sinasabi niya sa mga Hudyo, bakit niyo ako pinagsisikapang patayin? Bakit ba nila gustong patayin si Kristo? Kasi siya ay nagpapanggap na Diyos. Nakikipantay daw sa Diyos. Pero sabi ni Kristo, bakit ninyo ako pinagsisikapang patayin? No? Dahil lang sa katotohanang narinig ko sa aking Ama o sa Diyos. Ano ba yung katotohanang narinig niya? Ano ba yung sinabi ng Ama sa kanya? Pakibasa ulit, kapatid na Green. Sa Hebreo 1:8. Kasi may sinabi sa kanya yung Ama dyan katotohanan yan narinig ni Kristo Ito, ngunit tungkol 1:8, di ba? Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanpaman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Correct. Yung Ama, kausap mo yan ang anak. Oo. Parang nag-ano din to siya dun sa parang yung prophecy dun sa Isaiah 9:6, parang tumutugma siya dito dun. Tumutog pa talaga siya dyan, brother. Kaya wala kasi kontrahan sa Biblia Ang tawag natin yan pagwawangis. Yun ang tunay na pagwawangis. Yung sa kanila kasi pagdudungis no? At pagwawalis no? Hindi tunay na pagwawangis kasi may kukontrahing mga talata. Tignan mo dyan. Sabi ng Panginoon Yesukristo, bakit niyo ako pinagsisikapang patayin? Di ba kasi gusto na siya patayin patuloy. Tapos sabi na, hindi dahil sa mabubuting mga gawa, kaya ka namin dito. Hindi dahil ng tao ka lang, nagpapanggap ang anak ng Diyos at nagpapanggap ka ng Diyos. Sabi ni Kristo naman, bakit niyo ako pagsisikapang patayin sa katotohanan ng aking narinig mula sa aking Ama? Ano ba yung narinig niya sa Ama? Anong sabi ng Ama sa Ama? Ang iyong trono, O Diyos. O Diyos. Sisihin nila ang Ama na nagpapatotoo sa kanyang anak. Oo, sa kanyang anak. Na ang kanyang anak pala ay Diyos. Basahin natin ang pinakahuling talata natin sa pagpapatotoo na Diyos sa Kristo, kapatid. Siya mismo, mas maganda yung nasa kasi di ba nung babatoy na siya ng Nung babatoy diba, sa ito. Oo, sige, basa. Ito. Sabi kasi dito sa ay wait lang. Saan ba yun? Ito, dito, di ba dito, ito malinaw ito Sa 36, ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos?
kung hindi ko ginawa ang mga ipinapagawa ng aking ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Mm-mm. Ngunit kung ginagawa ko ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw man ninyong maniwala sa akin. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang ama at ako'y nasa ama. Di ba? Hindi naman niya, hindi niya tinanggihan yung Kumbaga, pinatotohanan niya pa mismo dito eh. Di Correct. ba? Oh, Kasi kung iatras mo sa sa 30. 30. Ito, ako at ang ama ay iisa. Oh. Nung sabi ang palusot kasi nila diyan, hindi daw naunawahan ng mga Hudyo. Naunawaan nila yan. Ulitan mo Kristo. Ano ang naging Malinaw. reaction? Anong naging reaction ng mga Hudyo, brother? Nung binato, nung sinabi ni Kristo, ako ay ama at iisa. Oh, Ito yung makibasa, nasa 33. sa 33. Sabi dito, sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglalapastangan mo sa Diyos, sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayong tao ka lamang. Oh, correct, di ba? INC na INC di ba? Hindi niya sige bro. Sige bro, hindi nga, sige, ikaw na bro. Hindi nga niya hindi niya pinamalian to sapagkat totoo na siya at ang ama ay iisa. Yun nga yun eh. Correct. Bakit sila iisa ng ama? Colosas 1:19. Maganda yan sa Biblia mo. Kaya lang. Andiyan ba Sige. si H2? Parang nga si H2 eh. Meron, Si bakit na lang? H2 sa atin, si H2. Colossus Colosas 1:19. Yan yung panahon kasi na si Kristo magkekenosis na. Ibig sabihin, gusto na niyang maging tao. Diba? May pinanatili ang ama sa kanya merong pinanatili ang ama sa kanya. Ano yung pinanatili ng ama sa kanya? Basa. Hindi ko pa kabisado kasi ito eh. Oo, Colosas 1:19, 1:19. Kaya sila iisa Bakit kaya? Anong iisa sa kanila? Yan, 119? 119 ba? Colosas. 119. Ito sabi dito, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. No, ano daw ang minarapat? Kasi, di ba, sabi ni Kristo, huhubarin ko na yung aking kaluwalhatian. Oo. Uhubarin ko na yung aking kaluwalhatian. Kaya nga, nung nanalangin siya dun sa John, chapter 17 verse 1, di ba sabi niya, Ama, luwalhatiin mo ako. Luwalhatian, oo. At saka dun sa Mateo 18, di ba sabi niya, naibigay na sa akin ang otoridad sa langit at lupa. Bakit yung otoridad lang ang binigay sa kanya at kaluwalhatian? Kasi, ang sagot, nung uhubarin niya sana lahat, kasama sana yung kalikasan kaso ang ginawa ng ama, hindi. Inarapat ng ama na manatili kay Kristo ang yung kalikasan. oo, nature, buong pagka-Diyos. Yung Kaya nature. isa sila, pareho sila ng nature, tama? Tama. Paano tayo nakakasiguro na pareho sila ng nature kung si Kristo naman naging tao? Colosas 2:9. Siyempre, naging tao na si Kristo. Pero minarapat ng Ama na manatili sa kanya yung kanyang nature. Ano ang sabi ni Pablo? Yan, Colosas 2:9. Ito sabi, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo. Ayun. Sa kanyang pagiging tao. Yan yung tinatawag na hypostatic yun. Yan. Oo, kahit naging tao pala, nanatili sa kanya yung likas Yung pagka-Diyos. na pagka-Diyos. Di ba napakalinaw ng Biblia, brother? No? Walang kontra-kontrahan pag tayo gumamit ng Biblia, no? Sila lang yung nagkakontrahan dyan eh. Oo, sila lang yung talagang sumasanggalang sa Biblia. Paano hindi sila makahanap ng lusot Kaya kailangan nilang kukontrahin yung isang talata, tapos magpapalusot na maling salin. Tayo kahit anong salin gamitin natin, pwede natin i-reconcile sa pananampalataya natin O kaya may maling salin sa part na to, tapos tama daw yung ibang salin. Unang Juan 5:20. Unang 1:5:20, yung kanina. Oo. Tinasa 9 tayo kanina, balik ka doon ulit brother sa 20 naman. Unang Juan 5:20.
5:20. Ito na itong mga chapter. Magpapaulan Ito. tayo ng mga talata ngayon. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos. Sino At ang naparito? Jesus Christ. Oo, Si Jesus Christ. sige. At binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At Sino ang tayo'y nasa binigyan? Sino ang binigyan ng pangunawa para makilala ang tunay na Diyos? Jesus Christ. Hindi, tayo. Ito. Tayo. Hindi na tayo. Oo. Tayo. Tayo, hindi mga manalista, di ba? Tayo, basa, tuloy. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Yeso Kristo. Sino Siya daw? ang tunay. Siya? Yeso Kristo. Oo. Ito ang sarap nito basahin. No? Siya ang tunay na Diyos at buhay na wala. Buhay ng walang hanggan. Eh, sino yung buhay na walang hanggan? Si Yeso Kasi sabi Kristo. nila, ama daw yan eh. Pero sa dito, Biblia, eh. sa Biblia, never na tinawag ang ama na buhay na walang hanggan. Walang hanggan. Unang buwan, 1-2, basa. Unang 1. 1-2. Kung natama yung pagkakaalala ko. Nahayag ang buhay na ito. Nakita namin siya at pinatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng anak, ng ama. Sino yung buhay na walang hanggan na kasama ng ama na nakita nila, narinig nila? Yung salita, si Oo, Heso ang Kristo. Panginoong Jesucristo. Heso Kristo. Oh, sino yung buhay na walang hanggan ba diyan ayon sa 20? Ano 'yon? Yung nasa 20, Oo. Basahin mo ulit. Ulitin mo yung 20, brother. Yeah. 5:20. Ito, yung nasa 5:20, ayun pa rin naman. At nalalamang naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Yeso Kristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Dalawa eh. Hindi lang iisang tinutukoy diyan. Siya ang tunay na Diyos, siya pa ang Tunay, buhay na walang hanggan. buhay na walang hanggan. Sino yung buhay na walang hanggan na sinasabi ni Juan kanina na kasama nila, na kasama ng ama? Yung ama din ba kasama ng sarili niya? Hindi, ang Panginoong Yeso Kristo. Oo, Panginoong Jesucristo eh, di ba? Oh, wala silang talata na mababasa sa Biblia. Pustahan tayo kahit anong salin. Kahit pa umakyat Ang ama. sila ngayon, kahit si Manalo pa ang pakyatin nila dito. Well, kahit pinakamagaling yung ministro, papasukin nyo dito ngayong gabi. Kahit pa si John Pentilasyon na panot. Wala siyang mababasa na kahit na isang talata sa Biblia na ang ama ay tinawag na buhay. Ang buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Jesucristo ang buhay na walang hanggan. Malinaw dito eh. Kumbaga Nagsilamit sa anak yun eh. Sa anak yun eh. mo. Diba? Anak ang tinutukoy dyan eh. Kasi ang anak, ang buhay na walang hanggan, siya din ang tunay na Diyos. Diyos. Alam mo yung talata yun bro, yung siya mismo nagsabi na ako ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Nasa, siya, 1:6 yun. Sa is, Oo, mahaba yan. Basta nasa 1:6 yan. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Sabi din ni Pablo, Oo, yun. ako sa krus ng lumikha ng buhay. Diba? So, mas lalong nalubog itong nag-comment sa baba na si Gandur. Yun to sinasabi niya na patotoo eh. Kasi yung patotoo pala ng tao at patotoo ng Diyos ay sa Diyos. unang 1:9 kompleto tayo. May patotoo ni Propeta Isaias, mga propeta si Mikas, may patotoo ng mga apostol, Pablo at Pedro, pareho sila ng sinabi, di ba, brother? Hindi na pala si Prof. Pareho sila ng sinabi, Diyos at tagapagligtas. Tapos may patotoo din pala si Juan, evangelista. At pati si Tomas, may patotoo din. Pero sabi sa 1:5, mas unang 1:5, mas dakila daw yung patotoo ng Diyos. Ano ba yung patotoo ng Diyos na narinig ni Kristo na pinagsisikapan nilang patayin na taong nagsasalita ng katotohanan? Yung patotoo ng Ama, ano bang sabi ng Ama sa kanya? Ang iyong trono, O Diyos. O, di ba? Linaw.
Lubog na, wala na. Bro, oh. Same pa sila ng kalikasan kahit naging tao si Kristo. O, edi isa Yung lang. nasa Colossus. O, Colossus 1:19. 2:9. O, edi bugbog sarado ngayon yung nasa baba nag-comment ng John 17:3. O ano, hindi nila tinatopic yan, yung sa Colossus. Hindi nga nila matapik-tapik yung binasa ko kanina, yung ano eh. Mikas 5:2. Di ba? Sabi, Inri kanina nga, sinagot namin yung nagulat daw si Tomas. Kasi daw may exclamation point. Kaya nga lang yung trisagion, yung mga anghel, sabi nila, glory, glory, glory. Glory. Tapos may exclamation point. Ibig sabihin, nagulat din pala yung mga anghel sa langit. 3 beses pa nagulat. Ganun na pala ang magiging gulat ngayon. Di ba ang linaw ng mga talata, bro? Green button, ang smooth, di ba? Sobrang linaw. Yan yung patotoo, ha? Ano yung ibig sabihin ng ano kanina? Ng Panginoong Jesucristo na wala akong magagawa sa aking sarili, no? Ang ibig lang naman sabihin, nasa isang talata din yung ng Biblia na kung ano kasi ang nakikita niya sa Ama, yun din yung kanyang ginagawa. Yun nga yung ibig sabihin na iisa sila. Iisa sila. Hindi ako gumagawa sa aking sarili. Search natin. Wala yung internet ko sa laptop. Search ko dito sa aking dito sa Juan. Ito sabi niya, hindi siya gumagawa sa kanyang sarili. Ayan, dito sa Juan, halapin ko diba sabi sa 14:10, hindi ba kabagan nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Perikureso yun. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, hindi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Diba? Ang argumento kasi nila, si Kristo pinabanal ng Ama. Diba? Pero sabi din ni Kristo dito, at dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili. Naku. Pinapabanal din ng Kristo yung kanyang sarili. Diyos lang ang nag-ano nun. At di ba niluluwalhati din ni Kristo yung kanyang sarili, sabi sa 8:54. Ay hindi, niluluwalhati siya ng Ama. I should say. Sa one. Hiwalatiin mo ako. Sabi. Yun pa lang yung sa Colossus pa lang, tapos na Correct, sa Colossus pa lang, tapos na. Diba? Ang linaw kasi ng talata sa Colossus, diba? Bakit sila iisa? Kasi during the time na si Panginoong Jesucristo, huhubarin na yung kanyang pagkapantay sa Diyos. Kapag sinabi natin pagkapantay sa Diyos, yung kanyang kaluwalhatian, at yung kanyang otoridad. Pero sabi ng Diyos, minarapat na manatili sa kanya yung kalikasan ng kanyang pagka-Diyos. Kaya nga kahit nagkatawang tao na siya, meron pa rin siyang kapangyarihan kasi nanatili yung kanyang nature as God. No? Pero at the same time, naging tao din siya, di ba? Kaya nga nung manalangin na siya sa Ama, ang panalangin na niya ganito na ang kanyang panalangin. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Diba? At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo ng mga kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago pa ang sanglibutan ay naging gayon. At kung mabasahin natin sa Mateo naman, sa Mateo 18:18, ang sabi naman doon, ibinigay na sa akin, sabi niya, no, ang
ang lahat ng mga bagay na inyong sabi to, naibigay na sa kanila, kumbaga, no, naibigay niya sa kanya yung parang otoridad, no, sa langit at lupa. Sa 28 pala yun, sorry. Sa 28 18, no? Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. O, naibigay na sa kanya, hiningi niya kasi eh. Pero hindi natin nabasa na, Ama, ibalik mo sa akin yung aking kalikasan, ibalik mo sa akin yung aking pagka-Diyos. Walang ganong nabasa. Bakit walang ganong nabasa? Kasi Pinanatili ng Ama yung pagka-Diyos niya. Kahit inubad niya. Oo. Kaya kahit na naging tao na siya, ay Diyos pa rin siya. Diyos pa rin siya. Static? Yun. Oh, yun. Yun. Hindi kasi tinuturo ng ministro yan eh. Ha? Hindi kasi tinuturo ng ministro. Pero itong ipababasa ko sa iyo, kapatid na Green, tiyak, hindi nila matututulan to. Punta ka nga, kapatid na Green, sa Pahayag 22 verse 6. Ito Yan. Revelations 22 verse 6. Punta ka, kapatid na Green. Yan. Lang. Tignan natin. Lumabas kasi ako. Ay, pumasok na kasi ako. Wait lang. Sige. Anong talata yun? Revelations 22 verse 6 or Pahayag 22 is. Ito. 22 ba? Oo, 22 verse 6. Ito. Wait lang, hindi ko na makikita. Sige lang, take time. Ito, hindi ko masyadong inaano to nilalabas to. Pero for the sake of discussion, sige, sulitin na natin magpaulan ng talata ngayon sa pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo. No? At sinabi sa akin ng anghel, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu, ng mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon. Okay. Diyan muna po. Yung sinasabi ni Juan dyan, may anghel na nagsalita sa kanya at sinasabi, ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta ay nagsugo ng kanyang anghel niya upang ipakita sa kanyang mga alipin sa mga lingkod niya. Ngayon ang tanong, kapatid na Green, sino kaya itong Panginoon at Diyos na nagsugo ng anghel sa kanyang mga lingkod o sa kanyang mga iglesia? Nagpakilala siya 10 verses later. So, punta ka sa verse 16. Nagpakilala na siya Sino yan? Verse 16. Ito sa 16. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Oo. Mga Ako lingkod ang niya. ugat at supling ni David. Ako Ayun. ang magniningning na bituin sa umaga. Correct. Sino daw yung Panginoong Diyos na nagsugo ng kanyang anghel sa kanyang mga iglesia o lingkod sa Hicks? Pakilala siya sa 16. Sino? Anong sabi? Akong si Jesus. Si Jesus. Di ba? Ang linaw, no? Baka yung mga INC hindi alam ang talatang yan. Kaya nga kung ako yung magtatanong sa kanila, ganito Noong, naalala mo yung kapatid na Green, yung tagpo na kung saan si Jesus naglalakad siya sa tubig? Yung nag-alinlangan si Pedro. Oo, nag-alinlangan si Pedro. Ngayon, si Pedro, naglakad din sa tubig, di ba? Nakalakad din siya sa tubig saglit. Kaya ang argumento dyan, kumbaga,
Diyos si Kristo kasi nakalakad siya sa tubig. Tapos sasabihin ng mga manalista, Diyos din ngayon si Pedro kasi nakalakad din siya sa tubig. Okay, ganun no. Ang tanong ko sa iyo, nung lumakad si Pedro sa tubig, sino yung tumawag sa kanya? Si Jesus. Si Jesus. Kaya siya nakalakad sa tubig. Ano Diba? Correct. oh, Di ba? Tinawag siya ni Jesus, halika Pedro, ganun, di ba? Kaya nakalakad siya sa tubig. Tanong ko naman, sino naman ang tumawag kay Jesus? Para makapaglakad siya sa tubig, meron ba? wala. Kasi Wala. nakita nila naglalakad na eh. Naglalakad na walang tumawag sa kanya. Pero si Pedro tinawag ni Jesus, kaya siya nakalakad sa tubig. Di ba? So, talagang Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya kahit kapag gumagawa siya ng himala, hindi siya hindi siya nagdarasal Diba? Batid na kasi, di ba? Hindi siya nanalangin na Ama. O kaya hindi siya nagsasabi sa pangalan ng Diyos. Hindi, direkta unlike mga propeta, nagdarasal pa sila, Panginoon. Di ba? O kaya yung mga apostol sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Di ba? Hindi sila nagsasalita ng ganun nagsasalita sila ng ganun pag gumagawa sila ng himala Pero pag ang Panginoong Jesucristo, naku, i-touch mo. Ginagawa niya na agad. Ginagawa niya agad. Kasi ibig sabihin, nasa kanya yung mismong otoridad. Paano na, yung isang example yung binuhay niya si Lazarus. binuhay Tinawag si niya. Lazarus. Tinawag niya si Lazarus. Hindi niya man sinabi, sa pangalan ng Diyos, binubuhay kita, Lazarus. Bumangong ka, sabi, inutusan, di ba? Inutusan nabuhay agad di ba? Ngayon, meron argumento yung ating mga kaibigan, kapatid na, wait lang kapatid na din. Total, sabi nila, ang Diyos naman daw, hindi namamatay, no? Yun ang argumento. Ang Diyos ay hindi namamatay, bagkus ang Diyos ay nagbibigay ng Buhay. si Kristo nga nagbibigay ng buhay, di ba? Pero magrarason sila diyan. Ngayon, ang itatanong nila, sino ang bumuhay? Ayan. Sino ang bumuhay kay Kristo? Yan yung kasi lagi nilang tinatanong sa atin kasi meron naman kasing mababasa sa Biblia kung sino ang bumuhay sa Panginoong Jesucristo, di ba? Basahin mo nga muna itong Unang Korinto 6:14. 6:14 ng Unang Korinto, kapatid na Green. Yan, take time. Unang Korinto 6:14. Ayan, kasi may sinasabi diyan na bumuhay kay Jesucristo. Patutunayan natin, i-demonstrate natin dito sa paningin ng lahat. 6:14. Oo. Unang Korinto 6:14. Sino ba ang bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo? Basahin muna natin yung paborito nilang talata. Oo. Ito, sabi dito, sino ba yun? Muling binuhay ng Diyos si Jesucristo at tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Okay. Sabi diyan, binuhay ng Diyos ang Panginoong Jesucristo, muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ipoprove natin dito, kapatid na Green, na yung Diyos diyan na bumuhay kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay ang Holy Trinity. Di ba? Unahin na natin ang Diyos Ama. Diyos Ama, sa pamamagitan ba ng kapangyarihan mo ay binuhay mo si Kristo? Roma 6:4, kapatid na Green. Roma 6:4. Yan. Sa Roma 6:4. Ang Ama unahin natin, 'di ba? Yung Ama ba? Take note ang Diyos binuhay niya si Kristo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Yung Ama ba? Binuhay ba niya si Kristo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan? Okay, yun ang babasahin natin sa Roma 6:4. Ayan, sundan nyo lamang po kami.
no, sa mga nanonood ngayon. Patutunayan natin na ang Trinity ang siyang bumuhay sa ating Panginoong Hesu Kristo. Ito. Sa 4, sa makatwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo Hmm. upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Ayun, so, yan yun. correct. So, sabi dyan, binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama. Sabi naman sa premise natin kanina, si Kristo binuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, dapat Trinity to meron na tayong Ama. Basahin naman natin yung Espiritu Santo muna bago yung anak. Espiritu Santo, binuhay mo din ba si Kristo sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan? Roma 8:2 at saka 11. 8:2 At saka 11. Ito. Sabi dito, sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay dahil sa pagkakaisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. 11. Sa 11, ito naman ang sinasabi sa 11. Ito. Ay, asan na yun? Ito. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan at sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Ayun. So, ibig sabihin, sa makatwid, ang Espiritu Santo din, gaya ng Ama, ay meron din palang kapangyarihan na bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo. O dalawa na. Kasi dapat ang i-group natin, yung Diyos kanina na bumuhay sa Panginoong Jesucristo at Trinity tanungin na natin, Panginoong Jesucristo, meron ka bang kapangyarihan para buhayin ang iyong sarili? Juan 17 hanggang 18. Juan ano? 10:17 to 18, bro. to verse 17 to 18. John 10. 17 to 18. Ito. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Oo. Walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Correct. Kompleto, di ba? Sabi kanina sa unang Korinto 6:14, binuhay ng Diyos si Kristo Jesus sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sino yung Diyos na ito na bumuhay kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan? Ama. Roma 6:4, anak. 1:17 hanggang 18. Espiritu Santo 8:2 at 11. Kompleto. Kaya nga sabi dito, ako nang magbabasa, bro, para makapagpahinga ka. Sa Roma 8:9, in short, Trinity. Sabi sa Roma 8:9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Sino ang Espiritu ng Diyos? Kung wala sa isang taong Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yaon. Ang Espiritu ng Diyos, siya ding Espiritu ni Kristo. At yun din ang Espiritu Santo. Diba? So, ang Trinity, ang bumuhay kay Kristo. Kasi, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, sinong Diyos yun? Diyos Ama. Roma 6:4, Diyos Anak. Juan 17,
1 Gs 17 hanggang 18, Diyos Espiritu Santo. Roma 8:2-11, ang linaw. Binuhay ng Ama, Diyos Ama si Kristo, binuhay ni Kristo ang kanyang sarili at binuhay din ng Espiritu Santo yung kanyang si Kristo Jesus. Silang lahat ay kumikilos bilang iisang Diyos. Yan ang tinatawag natin na kasi nananahan sila sa bawat isa. Eric Orensis. Oh. Diba? So, alauna na ata. So, nakapag-take na lang ako si kapatid natin sa baba. Si Ernie. Ernie. Nakapag-take note siya sa pagkasunod-sunod ng ating lakad. So, maganda pala ang Christology natin. Walang kontra-kontrahan, di ba? Wala. Mm. Sila lang kumukontra dito. Kasi yun lang yung unawa nila. Ganda Trinity, di ba? Kapangyarihan ng Diyos. Playlist natin yun. Kanina, Christology lang. Saka natin in-specify, Ama, binuhay si Kristo. Anak, binuhay si Kristo. Espiritu Santo, binuhay si Kristo. Baka sabihin nila isang Diyos, tatlong Diyos yan, isa lang yan. Unang Juan 5, 7 hanggang 8. Di ba? Isa lang. Baka sabihin nila kasi na yan hindi tunay. Di ba? Anyway, mga kapatid, I think kailangan na natin may sasabihin pa kayo ang bukas. Gusto na ako. Maganda yung natin, naging talakayan. No, Kaso walang umakyat eh. yung anak ko, takot sila Walang umakyat. Umiiwas sila, umiiwas. Revelation 3:9. Ano ba yung dapat i-explain ko dyan sa Revelation 3:9, kapatid? Sabi dyan, narito ibibigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila'y hindi, kundi nangagbubulaan. Narito sila'y aking papariyanin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa at nang maalamang ikaw ay aking inibig. Yan yung mga kaaway ni Kristo na sinabi nga namin ni Punong Pabo magpapasakop sa kanya, sasakupin niya, gagawin siyang Panginoon nila sa pamamagitan ng sasakupin nila. Mga mapagkunwari mga Hudyo ibibigay kay Satanas, sumasamba sa sinagoga ni Satanas. Sa SDA dapat natupad yan, pero siyempre galing sa SDA itong si Manalo, namana ni Manalo yung sumpa na yan. Paano ba ang katunayan natin na ang mga INC manalista ay mga bagong Hudyo? Una, gumagamit sila ng menora na tatak. Diba? Pangalawa, hindi sila kumakain ng dinuguan o may dugo. Yung mga Hudyo hindi kumakain ng may dugo Pangatlo, hindi sila nagsisipag-asawa ng kanilang hindi kaanib. Yan ay patakaran ng mga Hudyo yan. Pang-apat, hindi sila naniniwala na Diyos si Kristo. Paniniwalang Hudyo yan. Pang-lima, hindi sila naniniwala na Diyos ang Espiritu Santo. Paniniwalang Hudyo yan. Hindi sila naniniwala sa Trinity. Paniniwalang Hudyo yan. Naniniwala silang ang Ama lamang ang Diyos. Paniniwalang Hudyo yan. No? At higit sa lahat ay nagsasabi sila kay Kristo, kung Diyos ka, bakit ka pumayag na patayin ka ng mga nilikha mo? Bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili? May Diyos bang hindi malakas? Yan, lagi nilang sinasabi yung ganyan, di ba? Pati sa mga memes nila. Mga Hudyo lang nagsabi niyan sa Panginoong Jesucristo Kaya itong mga manalistang ito ay ang mga bagong Hudyo na naghuhudyo-hudyuhan na sumasamba sa sinagoga ni Satanas ayon sa Pahayag 3:9. Yun. Copy. Oo. Malinaw ba? Malinaw bro. Na ano ko kasi yan sa debate ni Father Darwin sa sa SD kaya sa yung pag-explain lang ni Father Darwin is parang kumbaga yung yung kumbaga mababaw lang, hindi yung kumbaga kinuha niya talaga yung ugat. Kasi syempre kasi pinadaanan na lang ni Father Darwin din yan kasi nga 'di ba? Nasa debate sila. Kumbaga yan kasing talata na yan tumutukoy sa mga naguhudyo-hudyuhan. Ang daming naguhudyo-hudyuhan, mga Muslim, SDA, mga Mormons, mga Manalista,
Lahat ng mga may law na mga ceremonial laws ng mga Hudyo, dietary laws ng mga yan, at mga may aral na against sa Trinity, mga yan ay mga tinatawag natin na Hudyo-Hudyuhan. Oo. Kasi Goyim. yung sabi Pampid. niya lang bro is ano bro eh. Yung pagkasabi niya is sabi ng Panginoon sabi niya Bisaya kasi yun, itambog daw sa impyerno yung nagpakahudyo. O yan na nga yan, kaibibigay kay Satanas. O, di ba? O, napakalinaw. O, napakalinaw kapatid ng sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Ayan. Yung Javier, naghuhudyo-hudyuhan yun eh. Oo, naguhudyo-hudyoan yun kapatid. Hindi daw valid yung New Testament. Lakas ng tama eh. Lahat sila naguhudyo-hudyoan na, nagsama-sama na sila lahat sa pagiging hudyo-hudyuhan. Eh, ano pang magagawa natin? Eh, itatabnaw na yan kay Satanas, sa sinagoga ni Satanas. Ano yung RJ bro? Kilala mo yan yung RJ Oo. Javier? Ay, hindi mo alam bro, naginisa ko si RJ nung nakaraan. Hindi. Tanungin mo bro sila brother Tio. Ay, ginisa ko yung si RJ. Dun sa paghuhudyuan niya, tinanong ko siya ng Hebrew language. Tapos nung tanungin ko siya sabi niya kasi pinag-aralan ko. Eh kasi nag-aaral pa ng physics ko. Sabi niya pinag-aralan ko ang Hebreo, sabi niya. Anong Hebreo pinag-aralan mo? Sabi ko. Sabi niya pesel. Okay. Anong pinagkaiba ng pesel at miklat? Sabi ko, nagkandalet-chilet na si RJ. Katakot sa akin si RJ. Tignan mo, yung nagpaparamdam pag nandito. Tanungin mo sila, ang dami nilang nakasaksi, pahiyang-pahiya talaga si RJ. Meron si Don Juan. Tapos lumakit si Don Juan, ginisa na naman namin si RJ. Talagang hindi na siya nakapalag. Sabi niya nag-aaral daw siya. Oo, nag-aaral daw siya. Anong pinag-aralan mo? Sabi niya, pesel. O anong pinagkaiba ng pesel at miklat? Sabi ko, hindi makasagot. Ano yung hypax legomenon? Sabi ko, hindi makasagot. Wala yun. Ginisa ko talaga, pinangaralan ko talaga siya. Hindi siya nagsasalita nun kasi sumasabat siya pinangaralan ko. Kinisa din namin yun. Ginisa namin sa commandments. Tanungin si Don Juan o kaya si Brother Ruel Tio. Talagang kami ni hinamon nga ako ng debate kasi hindi na nakatiis. Mag-debate na daw kami. Ang ganda kasi ng discussion namin, bigla siyang aakyat, sisingit-singit sa diskusyon. Wala. Nagmamarunong. Oo, nagmamarunong. And ikalawang beses na ako makakaharap kaso hindi lang niya ako nakilala kasi ba yung pangalan ko. Pagka kasi nire-reveal mo yung totoo mong pangalan, umiiwas na Nagkatuos na kami doon about philosophy, na umiiyak na siya. Sabi mo, magaling ka sa philosophy, ganito, sabi niya. Sinong nag-invento ng philosophy? Sabi ko, hindi ina-invento ang philosophy, sabi ko sa kanya. Hindi ina-invento ang philosophy dong, sabi ko sa kanya. Wala yung yabang lalo nung Hebreo daw, sabi ko, pinag-aaralan ko yung Hebreo, sabi ko, sige, susundan ka namin sa Hebreo, sabi ko, ano yung hypax legomenon, sabi ko. Hindi nakasagot. Tapos sabi niya, hindi ko pinag-aralan yan. Ang pinag-aralan ko kasi yung ilan lang, sabi niya. Anong pinag-aralan mo? Sabi niya, yung pesel, sabi niya. Okay, pesel. Ano pinagkaiba ng pesel at miklat? Sabi ko. Hindi nakasagot. Lumawa silang lahat dun Napahiya si RJ. Yun yung yun ay bago bago ako invite ni Brother Egong na mag-present sa The Magistrate Yung Sabado na yun na bago yun. Yung nagkaharap kami ni RJ. Alam mo ba, RJ, goyim ka? Sabi ko sa kanya. Alam mo ba ibig sabihin ng goyim sa mga Hebrew, sa mga Hudyo? Sabi mo, sabi niya, hindi daw Diyos si Kristo. Wala ko talaga. Lost ng tama. Wala naman palang alam sa original na language. May dagdag ako bro sa 1 Corinto 3:15. Ano sabi doon? Hindi ko mabasa. Hindi mabasa. Sige, buklatin ko na lang dito sa Biblia. 1 Corinto, dito sa magandang balita Biblia. Bago ako bumaba. 3:15.
Oh, ito, unang Korinto 3:15, sabi dito, kung ang gawa ng sino mang tao ay matupok, siya ay okay, alam ko na to. Um, ano to, purgatory to. Yung mga gawa natin masasala pagdating sa purgatorio, kung saan tayo ay dadaan sa apoy. Yung apoy ng God's love yun. Mapupurga tayo, purgation, malilinis tayo. Okay. Yung 15:13, 1 Corinto din, bro. Ha? 1 Corinto 5:13. Unong Korinto 5:13. Ano ba yan? Saan mo kinukuha yung mga talata mo, bro? May ginamit ba yan? Ano lang, yung ano lang ako sa Google ng mga talata na gusto kong malaman, tapos siyempre kailangan ko ng Ito yung explanation pagtitiwala. para Yung alisin ninyo sa ang Diyos ang umahatol sa labas ng iglesia. Uy, Alisin wala na ninyo. tong purgatorio. Akyat ka. Di ba? Huwag ka dyan sa baba. Ang ibig sabihin Huwag ka dyan niyan, sa baba. Akyat ka. pagtitiwalag. Sino ba yung, ano yung ititiwalag sabi dyan? Yung masasamang tao, di ba? Oo. Sino ba yung palaging may tinitiwalag? Yung mga nag-claim na sila yung iglesia. Sino sila? Yung mga number 1 dyan, INC, SDA. INC, di ba? INC, nagtitiwalag yan. Pinagmamalaki nila, marami silang tinitiwalag. Anong sabi ni Pablo? Itiwalag ang? Mga masasama. Kung saan maraming tinitiwalag, ibig sabihin maraming masamang tao doon, tama? Tama. Sino yung may maraming tao ngayon? Yung maraming tinitiwalag din, di ba? Oo. Oo. May karugtong pa yan, bro, yung ang Diyos lang ang mag-decide sa labas ng iglesia. Tama Yung yun. karugtong niya. Tama yun. Kaya yung mga hindi sumasampalataya, ang Diyos ang hahatol sa kanilang mga gawa. Bakit gawa? Kasi kapag ang panuntunan ng paghatol sa mga nasa labas ng iglesia, pananampalataya, magsak silang lahat. Kaya para fair, gawa ibabatay. Kasi pag gawa, kay Kristiyano ka o hindi, makagagawa ka ng mabuti. Yan. Bro, kasi Kung Jesus my Savior. Jesus my Savior. Kung i-search mo dito sa TikTok yung Magistrate. Tapos hanapin mo dun sa mga videos ng Magistrate yung discussion ko ng eschatology. Nandun yung paliwanag dyan sa iniiyak mong hell at sa purgatorio. Nandun, kumpleto dun. paano yan, bro? Kasi kiniklaim ng iglesia, bro, na sila lang maliligtas at walang kaligtasan sa labas ng kanilang iglesia. Claim lang nila yun. Saan nila kinuha yung claim nila? Sa PCSO? Bromsky, Yes, sister. bakit hindi nila masagot yung tanong ko kahapon? Ay, yung tanong mo, hindi nila masagot yun, sister. Paano ba naman? Mga buwal. Gulat ka dun. Di ba? Nagmamarunong si Ray hindi naman masagot yung tanong mo. Simple nung tanong mo Nag-trivia tuloy ako about sa Lanciano. Tignan mo, hindi nagpaparamdam mga yan Kasi, Yung postya, no? Naging, may lumabas na dugo. tapos type A din lahat. And yung flesh is from a man who lived in Judea, tapos galing sa left ventricle ata ng puso. And pare-pareho silang lahat ng findings. Kaya hindi magkakapareho yung mga scientists at pagkakilala at pati yung mga ibang samples sa iba't ibang lugar. And yung flesh, upon checking sa microscope, yung flesh naka-weave doon sa thread ng tinapay. Naasar na ako dun Ginawa ka naman hindi literal yung yung katawan ni Kristo. Yun ang literal. Sabi, di ba sino yung pinagbasa ko kahapon doon, sister? Yung tinanong ko? Sila? Kasi may pinagbasa akong Katoliko. Si Brother Green ba? Nandun ka ba, Brother Green? Kagabi yun, di ba? Oo. Meron ka ba doon? Yung yung ito ang aking tunay. Di ba?
Sabi ni Kristo, sabi sa Biblia, at siya ay dumampot ng tinapay. Ano yung dinampot? Tinapay. Kasi sabi, ganito kasi, ganito kami kasi training nung mentor namin noon sa SPMS. Kasi si Brother Arnold Gutierrez, naka-convert siya ng INC. Anong paksa sabi mo? Ang galing na debater namin noon, si Brother Fred, dati siya, handog siya ng INC, pero na-convert siya ang paksa Eucharist, Eucharist, no? ang hirap mag-convert pag Eucharist, di ba? Ang paksa. Pero expertise kasi ni Brother Arnold namin yung yung Eucharist. Ngayon, sabi niya sa amin, nung nagle-lecture siya, sabi niya, at dumampot siya ng tinapay. Ano yung dinampot? Sabi niya sa amin. Tinapay. Sabi namin. At pinagputol-putol niya ito. Ano yung pinagputol-putol? Sabi niya, tinapay. At siya ay nagpasalamat at sinabi, kunin ninyo at kanin. Ito ang aking katawan. Ano yung kakanin ninyo at kukunin? Katawan. Sabi niya, tawa kami ng tawa eh. O diba? Sabi niya, ulit sabi niya. At siya ay dumampot ng tinapay. Ano yung dinampot? Tinapay. At pinagputol-putol niya ito. Ano yung pinagputol-putol? Sabi niya sa amin. Tinapay. Tinapay pa rin, di ba? At siya ay nagpasalamat at sinabi, kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan. Ano yung pinapakuha at para kanin? Katawan. Tawa kami ng tawa eh. Kasi di ba yun yung mababasa sa Bible eh. Hindi naman sinabi doon, simbolo ito ng Hindi niya sinabi kunin ninyo ang kanin. Ito yung tinapay na pinutol-putol ko din. Hindi niya sinabing ganun. Yung sabi niya, ito ang aking katawan. Ibig sabihin, matapos niyang magpasalamat, matapos yung pagputol-putol at pagpasalamat, nag-transform yung tinapay. Na-consecrate na siya. Pero, meron tayong argumento Meron tayong argumento na kung saan si Kristo pwede siyang magbagong anyo na hindi makikilala. Pagkatapos niyang mabuhay, di ba, naging Eucharist na siya. Ngayon, sa Eucharist natin ngayon, di ba, anyong tinapay pero totoong Kristo, di ba? Tama, Bro Green? Oo. Naalala mo yung time na ang Panginoong Jesucristo ay may dalawang alagad, naglalakad sila sa Emmaus, papuntang Emmaus. Nung mabuhay muli ang Panginoong Jesucristo, may dalawang alagad niya. Naglalakad sila ng madaling araw ata papunta sa Emmaus. Nung naglalakad sila, may sumabay sa kanilang tao. Hindi nila nakilala. Bakit kaya hindi nila nakilala? Nagbago ng anyo, no? So, ang Panginoon Jesucristo pwedeng magbago ng anyo. Kung gusto niya maging tinapay, pwede. Pero nung pagdating nila sa isang bahay, inimbitahan nilang kumain yung tao na yon kasama nila, at kumuha siya ng tinapay, pinagputol-putol niya, bigla nilang nakita. Bigla na nilang nakilala. Ito pala ang Panginoong Jesucristo. I-connect natin. Kaya kapag yung tinapay, hindi pa nako-consecrate, hindi pa si Kristo yun. Hindi mo makikilalang Kristo yun eh. Pero kapag yung Eucharist, no, ay na-consecrate na, makikilala mo na si Kristo na yun. Diba? Sa susunod, pag nag-Bible study ulit tayo ng ganito, yung hindi formal na natin lecture, i-discuss ko naman yung gate na hindi maisasara. Familiar kayo doon? Oo, ang ganda yun. Isaiah Hindi ko pa alam yun, bro. 2, tsaka Revelation 3, verse 7. Oo. Yung gate na hindi masasara, sabi doon, papasok ang Panginoon sa pintuan, at pagpasok niya hindi na isasara. Ayan, pag-aaralan natin lahat ng pintuan sa Biblia. Lahat ng Bukas. pintuan. Siguro, kung may time tayo. Oo. Maraming pintuan sa Biblia, pero meron tayong kakaibang pintuan na mababasa sa Biblia. Anong pintuan ka mo? Ang pintuan ng bahay bata. Oy, meron akong podcast yan. The Virgin Womb and the Virgin Tomb. Oo. Tomb to womb. Sabi mo, tomb to womb, no? Yeah. So, may And pintuan. how May the pintuan Mother of pala si God Stone. did not suffer from the birth. There's no May pain and there's no
damage. Oh, talaga? their virginity. Hindi nag-suffer si Mama Mary nung pinanganak niya si Jesus Christ. Nasa Isaias yun, nasa Kasi di ba, Isaias. pagpasok ng Panginoong Yesucristo doon sa pintuan, sabihin natin, maraming uri ng pintuan, may pintuan pa ng mukha Ay, eh. oo nga pala kasi Hmm. kasi parusa sa sa babae, 'di ba? Kumbaga siya yung magbubuntis. Ito ang clue dyan, bro. Ito ang clue dyan. Di ba, sabi doon sa Isaias, kapag pumasok ang Panginoon ng minsanan sa pintuan, hindi na ito mabubuksan. Di ba? Ah. Ito yung question. Paano ba pumasok ang Panginoong Yesucristo sa nakasarang pintuan? Naalala mo, nung muling mabuhay ang Panginoong Yesucristo doon sa Juan 20, yung nagmi-meeting sila, mayroon si Tomas, Close lahat yun. Wala siya. nakasara lahat ng pinto. Yeah? Nakasara lahat ng pinto. Hindi siya makakapasok. Pero nakapasok The siya. virgin womb and the virgin womb. Paano ba pumasok ang Tumagos. Panginoong Yesucristo? Kahit nakasara yung Tumagos. pintuan, makakapasok siya. Tumagos. Tumagos. Siya. Tumagos. Clue mo